naririnig ako sa labas ng apartment ko sa second floor. Isang aninong mukhang tao pero gumagapang na parang hayop. Hindi ko alam kung may kasalanan ba ako. Pero kung totoo ang mga nabasa ko, baka ako ang dahilan kung bakit may mga namatay. At baka may mas malala pang nakatanggang mangyari. Nagbakasyon lang ako noon. Solo trip para tahimik. Gusto ko lang kasi mag-relax at kalimutan muna ang stress ng buhay. Napadpad ako sa Masbate, sa isang coastal barangay na hindi ko nababanggatin ang pangalan. Napakaganda ng lugar at napaka-presko ng hangin. Pero may kakaiba sa katahimikan doon. Para bang may itinatago ang bawat kanto ng lugar na yon. May mga bulong-bulungan akong naririnig. Huwag ka maglalakad mag-isa paggabi. Kapag may narinig kang umiiyak na sanggol sa gubat, huwag mo nang tangkaying puntahan. Akala ko, mga karaniwang kwentong probinsya lang ito. Mga tipong panakot sa mga turista o dayong gaya ko. Nasa kalagitnaan ako ng hiking trail nang may makasalubong ako. Isang itim na aso. Malaki ang pangangatawan nito. Halos kasing laki na ng isang maliit na oso. Malayo pa lang, pansin ko ng duguan at sugatan ito. Pero ang nakapagtataka, hindi man lang ito tumahol. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Tila sinusukat ang bawat galaw ko. Nilapitan ko siya at nakitang may malalim na sugat siya sa tagiliran. Hindi ito gaya ng tama ng sasakyan o kagat ng ibang hayop. Mukhang itong sugat ay mula sa pagkakataga o saksak ng patalim. Walang signal ang cellphone ko sa lugar na yon kaya hindi ako makatawag ng tulong. Isinama ko na lang siya pababa at dinala sa barangay hall. Kinulong muna siya roon, ginamot ang mga sugat. Pagkalipas ng ilang araw, wala man lang dumating na nagmamayari sa kanya. Kaya kinontak ako ng isang tanod at sinabing kung walang kukuha sa aso hanggang kinabukasan ay papayutinize na lang daw nila ito dahil punuan na din daw ang mga animal shelter sa lugar na yun. Ayoko naman mangyari yun. Kaya ayun, inampun ko na lang siya. Pinangalanan ko siyang Obsidian. Pagdating namin sa Maynila, agad kong napansin ang mga weird niyang ugali. Una, kahit minsan ay hindi ko siya narinig na tumahol. Pangalawa, hindi iwasan niyang dumaan o tumingin sa tapat ng mga salamin. Pangatlo, kumakain naman siya ng dog food pero mas gusto niya ang hilaw na karne. Kapag naghihiwa ako sa kusina, hindi siya kumikilos at titig na titig lang siya doon sa karne. At panghuli, sa gabi lang siya aktibo. Sa umaga, tulog na tulog ito. Akala ko dahil lang ito sa trauma. Pero kahit gaano pa siya ka-weird, minahal ko siya. Isang madaling araw, isinama kong mag-jogging si Obsidian. Sa kalagitnaan ng takbo namin, bigla na lang siyang huminto. Tumitig siya sa isang madilim na eskinita at biglang kumaripas ang takbo. Sa sobrang lakas ng hatak niya, naputol ang kanyang tali. Pagkatapos noon, hindi ko na siya ulit nakita. Humingi ako ng tulong sa pulis, sa barangay, at nag-post din ako online. Nag-check ako sa mga animal shelter pero bigo ako. 3 araw matapos siyang mawala, may lumabas na balita. Lalaki, natagpuang patay sa isang abandonadong lote. Napag-alaman na para itong kinain ng isang mabangis na hayop. May nabasa akong isang comment sa post na yon. May ganyan na ganyan din naging biktima sa amin sa Masbate. Aswang daw ang dahilan. Umatake ito tuwing gabi. Dahil na-curious ako dun sa nabasa kong comment, naparesearch ako nang wala sa oras. Natagpuan ko ang isang local news article mula sa Masbate na nangyari nung nagbakasyon ako dun. Isang aswang daw ang matake sa isang mag-ina at sanggol doon habang nasa laot para mangisda ang asawa ng babae. Naalimpungatan ng ina sa iyak ng anak at nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay. Naabutan nila ang nilalang. Isa itong matandang babae na may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Hindi nila ito napatay pero nasugatan nila ito bago pa nakatakas.
Ayon sa mga saksi, nagbagong anyo ang nilalang bilang isang itim na aso bago tuluyang nawala. Nabasa ko rin sa isang vlog na ang isang matandang aswang ay kailangan makakain ng unang sanggol ng panganay niyang anak para mapahaba niya pa ang kanyang buhay. Kung hindi niya ito magagawa sa tamang panahon, ay pwede niya itong ikamatay. Doon na pumasok ang takot sa dibdib ko. Ang inampon ko bang aso ang aswang sa article? Kaya ba napaka-weird niya? Kaya ba ayaw niya sa salamin at hindi man lang ito tumatahol? Pero kung aswang nga si Obsidian, bakit hindi niya ako sinaktan? Dahil ba sa ako ang nagligtas sa kanya noong nag-aagaw buhay siya? Ako ang nagpakain at tumulong gamutin ang mga naging sugat niya? Kung ganun, ginamit niya lang pala ako hanggang bumuti ang kalagayan niya. At ngayong sapat na ang lakas niya, bumalik na siya sa dati niyang gawain. Hindi ko na siya nakita mula noon. Pero nitong mga nakaraang gabi, may naririnig ako sa labas ng apartment ko sa second floor. Tunog ng kalmot sa pader, mabigat na paghinga, at meron ding aninong dumadaan sa labas ng bintana. Isang aninong mukhang tao, pero gumagapang na parang hayop. Hindi ko alam kung siya ba yun na nagpapasalamat o siya yun na naghihintay lang ng pagkakataon dahil ito'y nagugutom na naman. Anong sa tingin nyo? At yan ang aswang Tagalog horror story ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Baryo Impacto.